Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Ako po si Dr. Erdy Fadrigilan, isa po akong internist, cardiologist at heartbeat specialist o yung tinatawag na cardiac electrophysiologist. Sa mga taga-subaybay ko na, alam nyo na kung ano ang channel na ito. Pinag-uusapan natin ang mga sakit sa puso, especially yung mga sakit na nakakapekto sa tibok ng puso. Pero isa din sa aking advocacy ay ang paglaban sa misinformation. So, dun sa mga common health issues ay pinag-uusapan natin at lahat ng mga yon ay based sa science at sa mga resulta ng mga credible at reliable na sources ng mga researches at clinical trials. At sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay update sa mga seed oils. Ano ba itong mga seed oils na pangkaraniwang nabibili sa Philippines na ginagamit na pangluto? Yung mga examples ng pangkaraniwan na seed oils na ginagamit natin sa Philippines sa ating pang-araw-araw na pagluluto ay ang canola oil, corn oil, soybean at sunflower oil. So dito tayo magko-concentrate. Ano nga ba ang mga benefits nito? Ano yung mga present na issues sa paggamit ng seed oil? Totoo nga ba yung pro-inflammatory effects nila? Paano naman yung hexane na ginagamit sa pag-process ng mga pagkain na to? Sila ba ay beneficial or harmful? So kung gusto niyo malaman ang resulta ng mga clinical data na latest at recent, tara samahan niyo ako sa video na ito. Bago natin simulan ang pag-uusap tungkol sa mga seed oils, ay importanteng maintindihan natin kung ano yung mga klase ng dietary fats. Una ay ang saturated fat. Ito ang nakukuha sa animals, tulad ng nakukuha sa baka, sa baboy, sa balat ng manok, at iba pang mga products ng animal fat tulad ng butter. Ang saturated fat, ito yung mga kinds ng oil na natutulog or nabubuo even at room temperature. Sa mga clinical trials, napatunayan na rin na ang saturated fat ay nakakataas ng total cholesterol at ng low-density lipoprotein cholesterol or LDL cholesterol. At ang LDL cholesterol, pag ito ay tumataas ang risk ng pagkakaroon ng cholesterol sa lining ng ating mga ugat na nagiging sanhi ng pagbabara ng ugat, hindi lang sa puso, pwede din sa brain o sa utak at sa ating mga kamay at paa. Sa mga recommendations, kahit sa ating Philippine recommendation, ay nililimit lamang ang pagkakaroon ng saturated fat sa less than 10% of our diet. Ang ini-encourage, on the other hand, ay yung tinatawag na polyunsaturated fatty acid. Ito naman ay klase na galing usually sa vegetable, except for one, which is coconut oil, kasi ang coconut oil na pag-usapan natin sa ibang video at hindi natin masyadong pag-usapan sa video na ito, ay maraming saturated fatty acid. So going back dun sa PUFA, or polyunsaturated fatty acid, kung saan ang common na alam natin ay nandiyan dyan ang omega-3 fatty acid at omega-6 fatty acid. Pag ang diet ay mataas sa PUFA, tulad na lamang ng Mediterranean diet, ang mga tao na mataas ang diet nila sa PUFA ay mas mababa ang chance na magkaroon ng baradong ugat sa puso at sa iba pang parte ng katawan na nabanggit ko kanina. So yung fat ay hindi lahat masama. May mga fat na maganda at yung uulitin ko, saturated fat ang gusto nating iwasan, at yung PUFA or polyunsaturated fatty acid ang ini-encourage na isama sa ating mga diet. So ngayon naman, tignan natin yung mga common or pangkaraniwang edible oils na ginagamit sa pag-araw-araw natin pagkain at pagluluto. Ano ang content nila ng saturated fat at ano ang content nila ng polyunsaturated fatty acid. So pag tinignan natin dito, magko-concentrate lang tayo muna sa seed oil. So yung unahin ko na yung canola o rapeseed oil. Makikita ninyo sa graph na to na marami itong monounsaturated fatty acid at konti lang ang kanyang saturated fatty acid na orange sa legend. Now, pagdating naman dun sa omega-6 at omega-3, makikita ninyo na mataas naman din ang content ng kanyang polyunsaturated fatty acid or PUFA. Mas marami ng konti yung omega-6 fatty acid kumpara sa omega-3. Yun namang corn oil, makikita nyo dito na mas mataas ang saturated fatty acid content at pag tinignan ninyo yung kanyang polyunsaturated fatty acid content, ito ay almost kalahati or lagpas pa nga sa kalahati, mas madami ang omega-6 kaysa sa omega-3 fatty acid. At babalikan natin yon kung bakit sinasabi ko yung ratio between omega-6 and omega-3 fatty acid.
Yung sunflower oil naman, makikita din nyo dito sa orange, yung kanyang saturated fat content, monounsaturated fatty acid, yung yellow. Marami din siyang PUFA, pero wala siyang omega-3 fatty acid at most of it ay omega-6 fatty acid. Ano pa nga ba yung isa? Yung soybean oil. Makikita rin yan sa shelves ng supermarket. Konti lang ang kanyang saturated fatty acid content. Tapos, mataas ang kanyang polyunsaturated fatty acid, pero most of it are omega-6 kaysa omega-3 fatty acid. At ito, babanggitin ko na lang, no, regarding dun sa coconut oil, mataas ang kanyang saturated fatty acid content. Kaya, pag nakikita niyo yan sa supermarket, lalo yung mga cold pressed, makikita nyo doon na nabubuo siya sa malamig na environment kasi nga because of the saturated fatty acid content ng coconut oil. At konti lang talaga ang content nito ng PUFA and most of it is omega-6 fatty acid pero konti lang naman din talaga. So kanina nabanggit ko bakit nga ba pinaghihiwalay yung omega-6 saka omega-3 fatty acid. Kasi between the two, yung omega-3 fatty acid ang mas associated sa mas magandang benefit sa pag-iwas sa pagkakaroon ng mga baradong ugat sa ating katawan, especially yung baradong ugat sa puso. Now, yung omega-6 ay isa ding important na PUFA or polyunsaturated fatty acid at ito yung controversial kasi yung omega-6 fatty acid ay ina-associate na ito ang nagkukos ng pro-inflammatory effect ng mga edible oils. Ano ba yung pro-inflammatory effects? Ibig sabihin nun ay tumataas ang inflammation or yung swelling or pamamaga sa ating katawan. At maraming sakit na pwede itong idulot. Katulad niyan yung arthritis or paninakit ng mga buto. Kasama din dyan, pati nga yung sakit sa puso at even yung diabetes ay considered na rin na isang inflammatory disease. At ilalagay ko na lang din yung mga ibang possible diseases na associated sa inflammation sa ating katawan. Yung omega-6 fatty acid, however, ay marami ding klase. At yung pinaka-common sa kanila or popular ay dalawa. Una ay ang linoleic acid na isang essential fatty acid. Pag sinabing essential fatty acid ay hindi ito kayang gawin ng ating katawan dahil wala tayong capacity na mag-process nito at mas maganda na kuhanin natin ito sa ating kinakain pang araw-araw. Yung pangalawa, ito yung bad na omega-6 fatty acid na arachidonic acid. Ang arachidonic acid, siya ay isang central na chemical na nagpapataas ng inflammation sa ating katawan. Pag tinignan natin lahat ng edible oils, ang kanilang omega-6 fatty acid ay ang essential fatty acid na linoleic at hindi arachidonic acid. Pwede nyo na naman akong tanungin, Doc, may nabasa ako na ang linoleic acid ay na-metabolize at nagiging arachidonic acid. So, ibig sabihin nun, pro-inflammatory pa rin talaga sila. Tinignan nila yan sa mga human studies, napakaliit lamang na bahagi ng linoleic acid na ating kinakain ang natatransform o na may metabolize sa arachidonic acid at hindi nga ito clinically important. Ito yung gusto kong i-present, ang resulta ng isang recent or bagong trial na ginawa noong 2025 at na-publish noong 2026. So may isang grupo ng mga doktor na tinignan nila yung pagkain or dietary patterns ng mga tao kung mataas ba ang kanilang pagkain ng mga polyunsaturated fatty acid, specifically omega-6 fatty acid, at tinignan nila kung talaga bang tumataas ang mga inflammation sa pagtingin sa mga tinatawag na inflammatory markers o ito yung mga chemical sa katawan na pag sila ay tumataas, ibig sabihin ay may inflammation na nangyayari. At nung tinignan nila ito doon sa mga tao na mataas ang intake ng mga edible oil na mataas sa omega-6, ang nakita nila doon ay hindi tumataas ang mga inflammatory markers sa mga tao na kumakain ng maraming omega-6 fatty acid. So, ibig sabihin nun, yung popular belief or yung popular myth, ang omega-6 fatty acid ay nakakataas ng inflammation sa katawan, ay hindi talaga relevant or hindi talaga ito clinically significant. In fact, sa mga observational trials, yung mga diet na mataas sa polyunsaturated fatty acid, kasama na doon yung omega-6 fatty acid, ay mas mababa ang chance sila na magkaroon ng sakit sa puso at even diabetes na kinukonsider na natin na inflammatory diseases as well. So pagdating sa mga inflammatory markers sa katawan, pagdating din sa mga outcome o sa sakit, ang omega-6 fatty acid ay hindi nakakataas ng inflammation sa ating katawan. Okay, so yun, establish na natin. Doc, may isa pa akong concern kasi nabasa ko din
ng mga seed oils, sa processing nila, ito ay gumagamit ng isang harmful chemical na tinatawag na hexane, na pwedeng mauwi sa sakit sa nerve tulad ng pamamanhid. Totoo na ginagamit ang hexane para ma-extract ang oil sa mga seeds na ito at hindi naman talaga sila lahat nawawala despite processing. Ibig sabihin, may konti pa ring residue na naiiwan doon sa mga edible oils na gumagamit ng hexane sa processing nito. Pero tinignan na rin ito ng mga experts sa US saka sa Canada. Nakita nila doon na para maging importante ang hexane sa paggamit ng oil sa ating pang-araw-araw na pagluluto, ay kailangan nating gumamit ng around 350 ml to 500 ml ng oil na to araw-araw. So imagine, I think wala naman talagang gumagamit ganito kadami ng oil every day. And just to remind you, ang pinakamalaking source ng hexane sa ating daily diet ay pag madalas tayong kumain ng fast food at ang diet natin ay mataas sa mga ultra-processed or sobrang processed na mga pagkain. On ang pinakamataas na exposure natin sa hexane. At sa lahat ng mga controversies sa oil na to, whether gumagamit kayo ng seed oil o kaya naman yung mga fruit oils tulad ng coconut oil, olive oil, palm oil, may mga bagay na pwede tayong gawin para ma-maximize natin ang benefit ng mga beneficial fatty acid at maiwasan naman natin ang mga harmful effects ng mga ibang oil. Number 1 is know what the healthy fats are. So, yung healthy fats, nabanggit ko na kanina, yung polyunsaturated fatty acid, yan ang omega-3 at omega-6 fatty acid, and they are best na balance sila. Ibig sabihin, equal amount ng omega-3 fatty acid at equal amount ng omega-6 fatty acid. So, okay lang na kumain tayo at gumamit tayo ng oil na walang omega-3 dahil may mga iba pang sources ng omega-3 fatty acid tulad ng mga fatty fishes, yung mga isda tulad ng salmon, tuna, sardines, at meron pang mga ibang sources tulad ng nuts. Pagdating naman sa mga vegetable oil, they are best used in moderation, 1 to 2 tablespoons per day or 1 hanggang 2 kutsara. Iwasan natin ang paulit-ulit na paggamit ng mantika kasi may iba naman itong harmful effects. And lastly, iwasan natin ang madalas sa pagkain ng mga fast food at ultra-processed foods. So sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung mayroon kayong mga comments, mga tanong, ilagay nyo lang sa comment section at pag-uusapan natin yan doon o kaya naman ay gagawan ko yon ng video din in the future. If it's not too much to ask, please like and share yung videos na ito at i-share nyo na rin yung mga ibang videos na ginawa ko na sa channel na ito. And please help me grow this channel. Maraming salamat and I will see you next time.